Ayan, magandang araw po sa inyo lahat, mga ma'am, sir, mga boss. So, welcome again sa JLAT Vlog. So, pasensya na, nabubulot. So, welcome again po sa JLAT Vlog. So, for this episode po natin, dito pa rin po tayo ngayon sa bayan naman po. Bayan ulit po ng Victoria Tarlac, ayan. Dito pa rin po tayo sa bayan po ng Victoria Tarlac at meron po kaming ipapakita dito na residential farmland po siya. So, ito po ay meron pong sukat na ano po, 1.2, pero ang binibenta lang po ay 1 hectare lang po siya. So, isisegregate pa itong kabahay na to. So dito daw po tayo kukuha ng daan na kasama pa rin po sa 1.2 hectares. So mga bali mga 4 meters daw po yung kukunin nating daan papusok po dun sa 1 hectare po niya na segregate po. So siguro ang may segregate po dito mga 2,000 square meter po mahigit ang masasegregate po. Tapos ito po ay ano ayun nga po, rice field po siya. Sa akin po ang tanim po nila gulay. So mag-start po dito yung property, hanggang doon po yan, pero yung segregate po ito. So mga 4 meters po, 4 meters to hanggang mga ilan length kaya ito. Ayan, tsahin ko na lang po yung length po ng kanyang daan. Siguro mga nasa mga 15 meters po siguro, estimate lang po. Ayan, at ang presyo po ng property nito ay 2.5 million. Sagot po rin sa yung capital gain tax, portion po ng ahente at yung documentaries lang po. So siguro ang estimate ko po dito, ang sabi ka po nila doon na po mag-start yung 1 hectare po eh. Diyan sa part po na yan. So tingnan po natin, pasukin po natin itong property na ito. Yun nga po ay nakaalong cemented road po siya, 2 lane. At malapit lang po ito sa bayan ng Victoria Tarlac, siguro mga 5 minutes driving lang po. Tapos sa T-Flex siguro mga 10 minutes driving lang po. Estimate lang po yun. So dito na po mag-start yung 1 hectare po na ibinibenta. At maganda po dito, meron po siyang irrigation canal. Hindi ko lang po sure kung may nagkakaroon pa ng tubig to sa akin kasi parang natuyot na siya. So simula po dito sa pilapil na ito, yan, diretso po yan hanggang dun po. Nagpakalalagpas mga po sa puno ng akasya. Tapos hanggang po sa may plug na yan, unang plug. At ang width niya po siguro mga nasa mga 30 meters. Tapos itong length po niya, estimate ko siguro nasa mga ano po ito, mga 300 meters po siguro. Ayan. So sa ngayon po meron po silang tanim na pakwan. Ayan, pakwan po yung kanilang tinanim ngayon. At dati po palay. Ngayon po pakwan naman po yung tinanim nila sa ano po nila ngayon. Hindi ko lang po sure kung magkano yung inaani po nila sa ganitong prutas. Kaya yun po, mahangin po siya. At yun nga lang po, sabi ko sa inyo totoo po dito, ito po ay extrajudicial settlement po siya. Pero yun nga po, ang sabi na source po namin dito ay willing na po lahat ng mga heirs na ibenta yung property kasi may mga pangailangan po sila. Kagaya po ng isang kapatid po ng mga heirs ay naka wheelchair na po yung matanda po rin na doon. Tapos yun nga po, kailangan po nila para sa panggagamot din po. At ano pa, yun lang po ang dito eh. Siguro yung main reason nila, o hindi ko alam kung may mga ibang reason pa siguro. Ayan, kaya binibenta po nila itong property na ito. At ito nga po ay ito po yung sensya na po kung medyo malakas po yung at malamig po yung simoy ng hangin. At ayun na, alas 12 na po natanghali, kaya hindi mo mararamdaman yung init dahil nga po sa hangin, tsaka malamig po yung hangin po niya. At ano pa, yun nga po sa bayan po ng Victoria, sa pinaka-mismong palengke, mga 5 minutes po driving. Sa Maynila, ayan, mga kulang-kulang 2 oras na lang po yung biyahe po nito. Kasi pagka-exit mo ng CTEX mo, ilang kilometro lang, nandito ka na sa Victoria. NLEX, CTEX, saka T-Flex po ang dadaanan papunta po dito sa property. Dito nga po ang ano po nila, pag first cropping, yun nga po ay palay, tapos second cropping siguro ito mga gulay po dyan, mga pakwan. Tapos hindi ko na po sure kung ano pa yung mga tinatanim nila dito, pero may
May mga palay din po mga natin mga second cropping po, may mga palay. Ayan po. So yung drone video lang po magkakit po sa inyo sa Mandaron. So estimate ko siguro mga lagpas pa po siguro ng acacia po na yan, or sa may acacia na po yung kanyang boundary. Kaya kailangan pa din pa-relocate survey po ito. Ayan, pag-usapan nyo na lang po rin sa relocation survey, dahil yun talaga yung gusto namin ano din, kasi pag ikaw nagbebenta ng lupa, kailangan dapat i-relocate mo muna bago mo ibenta. Pero yun nga po, nangailangan din po kasi sila ng pera, kaya binibenta po itong property nito. So pag-usapan nyo na lang po ni seller yung kanyang about sa relocation survey. At ito nga po daw po ay nasabi po sa akin kanina na umaari po ito ng mga 100 kaban more or less na palay. 120. Depende sa variety yan, boss. Ayan, nasa mga 120 kaban daw po ang inaani po ito. Every cropping po sa palay. Hindi ko na po sure kung may nawasan na po dyan, pero ang source of water po dito nila, mga deep well po. Tapos, yun nga yung may irrigation canal po dyan. Wala nga lang pong laman po ngayon. Ayan. At ano pa, so maganda rin po itong property na ito. Maganda siyang gawing farming. Ayan. At sa mga mahilig po sa farm, pwede po ito sa inyo. Sa mga ano pa, pang farming po talaga itong property na ito. Hindi mo siya pang business na ano, dahil meron tayong kumuha ng daan kapasok po din sa property nito. So ulitin ko po, ito pa ay sa hektarya. So nasa kanyang titulo ay 1.2 hectares. So kailangan natin magkaroon ng relocation subdivision survey po dito para ma-segregate po natin yung mga part ng mga kabahayan po nila, at mag-ano lang po tayo ng kalsada patungo po dito sa pinaka sa hektarya na binibenta. Hindi yung kalsada po na yun ay nakasama pa rin po sa title. Kaya segregate po natin yun. At hindi lang po siya right of way, dahil yun nga po, nakasali naman po siya sa titulo. Kumbaga, tatanggalin natin yung portion ng mga kabahayan. Tatanggalin po dyan sa titulo. So, ano pa? Yun nga po. Isuot po rin sa rin yung capital gain tax, documental stamp, porsyento ng ahente po sa po niya. And then, ano pa? Si buyer po, yun nga po, transfer of title, deed of sale, yung professional pinang maglalakad sa title, transfer of title, and then yun nga po, gusto ko usapan nyo na lang po yung relocation at subdivision po ng property para masegregate po yung kailangan i-segregate po sa property po nito. Ayan po. May ibang katanungan po kayo regarding po sa property nito, tawag lang po kayo sa akin. At kung gusto yung makita po ng personal, schedule po natin para may ipakita po namin sa inyo ito, at ma-explain po namin yung dapat ma-explain po sa inyo. At kung may mga katanungan po kayo, pwede nyo naman po akong tawagan, pwede nyo akong i-text, o for ocular visit, i-text nyo rin po ako, mag-schedule lang po tayo. Yan, kung sakasakali po. So hanggang dito po muna, at maraming salamat po sa inyo lahat, at God bless po.